So ano nga ba ang nangyari sa opening ceremony ng Paris Olympics? Bakit napaka-controversial nito? Halos ata lahat ng mga trivia and religious content creators gumawa ng video tungkol dito. Actually kasi mga kababayan, mga kapatid, mayroong kasing presentation sa opening ceremony ng Paris Olympics na naka-offend sa mga religious organization, especially sa Roman Catholic Church at sa mga Protestant groups sa Amerika. At ito nga po yung sinasabing depiction daw ng Last Supper. So ayan mga kababayan, kung nakikita ninyo, ayan po yung mga members ng LGBT community, mga transgender, mga drag queens as they depict Leonardo da Vinci's Last Supper painting. And then lumitaw doon sa gitna ng mesa itong lalaking ito na ang inilalarawan po ay ang Roman god na si Dionysus, also known as the god Bacchus ng mga Romano. So ito yung sinasabi nila na controversial na presentation kasi mockery daw ito o pang-aasar sa relihiyong Kristyanismo. Ang sabi nga ng French Bishop Conference, ano daw ito, very offensive daw ito kasi ito ay pang-aasar o insulto sa Panginoong Jesus. And even the former President Donald Trump made his comment at ang sabi niya is, ano daw ito, disgrace. The Olympics. I thought that the opening ceremony was a disgrace. Kahihiyan daw itong performance na ito. Pero ang sabi naman ng isang historian na nakapanood ng ceremony, hindi naman daw Last Supper yung dinidepict nitong presentation na ito. Ang pinapakita daw ng presentation na ito ay yung tinatawag niya na Feast of the Gods. Hindi ito Last Supper ni Leonardo da Vinci, ito daw ay Feast of the Gods or yung tinatawag nilang Feast of Dionysus. Yun daw nasa gitna ay ang Greek god Apollo, hindi si Jesucristo yon. And then yung ibang mga kasama niya, nandyan din yung Greek god like Poseidon, Greek goddess Artemis, at saka si Venus or si Aphrodite. So hindi daw dapat nating isipin na ito ay pang-iinsulto sa Kristyanismo kasi hindi naman daw Last Supper ito. So ang tanong natin, anong masasabi natin dito? Mockery nga ba ito sa ating Panginoong Jesus? Well, ang masasabi ko po dito mga kababayan, hindi lang itong presentasyon na ito ang mockery o pang-iinsulto sa Diyos, kundi yung buong Olympic game na yan na nangyari sa Paris, that's an insult to God. Actually, lahat ng mga Olympic Games na ginaganap sa kasaysayan ng mundo ay mockery laban sa Diyos. Lahat po yan ay kalapastanganan sa Diyos. Bakit? Dahil ang Olympic game po, para sa kaalaman po ninyo sa mga hindi pa nakakaalam at walang masyadong research na ginawa about the origin of the Olympic game, ang Olympic game po ay isang uri ng idolatria. That's a form of idolatry o pagsamba sa Diyos-Diyosan. So meron ba akong basihan? Meron ba akong pinagkunan niyang sinasabi ko na yan? Well, wag na tayong lumayo, no? Punta na lang tayo dito sa Wikipedia. Tingnan natin sa Wikipedia yung history ng Olympic Games. Ito ang sabi dito, the origin of the Olympics is shrouded in mystery and legend. One of the most popular myths identifies Heracles and his father Zeus as the progenitors of the game. According to legend, it was Heracles who first called the games Olympic and established the custom of holding them every 4 years. The myth continues that after Heracles completed his 12 labors, he built the Olympic Stadium as an honor to Zeus. And sino si Zeus? Siya ang pinakamataas na Diyos-Diyosan ng mga paganong Grego. Nakita nyo? So magtataka ka pa ba kung bakit may mga ganyang klaseng presentation dyan? Kasi the Olympic itself is a pagan origin. Yan po ay in honor of the Greek god Zeus. O tuloy pa natin yung pagbasa, no? The Olympics were of fundamental religious importance. See? Religious talaga ang significance ng Olympics. Binuo yan in honor of the Greek gods. Religious yan. And the sporting events which were held alongside ritual sacrifices honoring both Zeus, whose famous statue of Phidias stood in his temple at Olympia, and Pelops, divine hero and mythical king of Olympia, did not start until the festival's second day. Nasa Wikipedia po yan. Pwede nyong mabasa yan, pwede nyong ma-search yan.
So brother, ibig mo ba sabihin hindi ka pabor sa sports? Well, wala po akong sinabi na hindi ako pabor sa sports, pero hindi ako pabor sa Olympics. Bakit? Due to the reason na pagan worship yan. Noon, ang mga pagano, pag sumasamba sila sa kanilang mga Diyos-Diyosan, nagsasayawan sila, pinipintahan nila yung kanilang katawan, nagsusuot sila ng mga weirdong kasuotan. 'Di ba? Yan yung mga pagan dati nung mga unang panahon. Ngayon, bihira na lang tayo makakakita niyan. Pero alam nyo ba na pwede kang makakita ulit niyan? Yes, may modernized version yan at makikita mo yan sa mga Olympic game or sa mga sporting events, mga kababayan. Nakita nyo? So again, hindi ako tutol sa sports, no? Wala pong masama sa maglaro, walang masamang magpalakas, walang masamang magpapawis. Pero the point is, gagamitin ni Satanas ang sports para ipahamak ang kaluluwa ng mga tao. Parang music. Ang music hindi naman masama eh, 'di ba? Wala namang masama sa music. Pero unfortunately, ginagamit ng diablo ang musika. So the same with sports, gagamitin din yan ng diablo. Papaano? Once na ang sport ay nagkaroon ng religious significance, ingat kayo doon. Wala kayong mababasa sa buong Biblia na ang sport ay ginamit sa pag-worship sa Diyos. Sa katunayan, wala ni isang instance o pangyayari sa Biblia na si Jesus o ang mga apostol ay na-engage sa sports. At sa pagbabasa ko po ng Biblia, hindi naman sa nabasa ko na kasi ang buong Biblia, isang instance lang nabanggit ang sport. Isang beses lang o isang pagkakataon lang binanggit ang sport. At alam nyo ba kung saan yon? Nung gumawa ang Israel ng rebultong baka para sambahin nila, nag-sport sila doon. O pakinggan niyo dito sa King James Version ng Exodus chapter 32 verse 2 hanggang 6. And Aaron said unto them, break off the golden earrings which are in the ears of your wives, of your sons, and of your daughters, and bring them unto me. And all the people break off the golden earrings which were in their ears, and brought them unto Aaron. And he received them at their hand, and fashioned it with a graving tool, after he had made it a molten calf. And they said, these be thy gods, O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt. And when Aaron saw it, he built an altar before it. And Aaron made proclamation and said, tomorrow is a feast to the Lord. And they rose up early in the morrow and offered burnt offerings and brought peace offerings. And the people sat down to eat and to drink and to rose up to play. Napansin niyo dito sa last verse, and people sat down to eat and to drink and rose up to play. Ngayon, kung titingnan natin yung Hebrew Bible, yung original Bible na nakasalin sa wikang Hebrew, kung itatranslate natin itong salitang play na nandito, sa original Hebrew Bible, ang ibig sabihin nito ay chokak. Chokak. Chokak means to laugh outright, by implication, to sport. Laugh, mock, play, to make sport. Nakita nyo? So yan po yung kaisa-isang pagkakataon sa Biblia na ginamit ang salitang sport nung sila ay sumamba sa Diyos-Diyosan. Walang sport na ginawa ang mga unang Kristiyano, ang mga apostol, o sino mang mga lingkod ng Diyos, hindi sila na-engage sa sport. But again, hindi ko sinasabi na masama ang sport, Ang sinasabi ko lang, nagiging masama ang sport kapag yan ay isinasali na sa mga gawaing pangrelihiyon. Hindi sagrado ang sport para isama mo yan sa mga religious services o religious activities ninyo. Bilang isang banal na bayan sa Diyos, dapat alam mo ang pagkakaiba ng sagrado at ng hindi, ng karaniwan at ng banal. Dapat magkahiwalay yon. Hindi mo dapat isinasama ang karaniwan sa banal. Dito sa aklat ni Ezekiel, chapter 44, verse 23, at kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan, at ipakikilala nila sa kanila ang marumi at ang malinis.
So dapat pala ang itinuturo sa bayan ng Diyos is yung pagkakaiba ng banal at ng karaniwan para hindi mo sila napaghahalo. Ayaw kasi ng Diyos na magkahalo ang banal at karaniwan kahit man ikaw Ayaw mo rin naman na yung malinis nahahaluan ng marumi, di ba? Walang may gusto nun So isa yan sa mga dapat matutunan ng isang anak ng Diyos. So question, ano pa ang isa pang halimbawa na gagamitin nga ni Satanas ang sports para ipahamak ang kaluluwa ng mga tao? Kapag ang sport sinisira na ang ugaling Kristiyano mo, tigilan mo na yan. Hindi na sa Diyos yan. Ayan nakikita nyo? Yan ba? Ugaling Kristiyano ba yan? Sa palagay nyo, nakakaluwalhati kayo sa Diyos kung ganyan kayo pag nag-i-sport kayo? Sabi sa unang Korinto 10:31, kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. So ito ba? Nakakaluwalhati ba sila sa Diyos dyan? O ba't sila nagkakaganyan? Dahil sa sports, tama? So yan po yung sinasabi ko na kapag ang sport ay ginawa kang ganyan, yun, ginagamit ni Satanas ang sport para ipahamak ang kaluluwa mo. Pero alam nyo ba na ang sabi ng Papa sa Roma, ang sport daw ay nakakatulong para maging banal ang tao. Eto, pakinggan ninyo Dito sa isang statement ni Pope Francis, ang sabi niya dito, on June 1, 2018, the Vatican released its first ever official document on sport, titled Giving the Best of Yourself, a document about the Christian perspective on sport and the human person. The release from the Dicastery for the Laity, the Family and Life goes in depth on the history and potential of sport in human development. It promotes the formative nature of sport and advocates for all in the Church to understand sport as a means for mission and sanctification. Ano sabi ng Papa sa Roma? Ang sport daw ay means for mission and for sanctification. Sanctification means pagpapakabanal. Alam nyo, dito tutol na tutol talaga ako sa sinabi ng Pope Wala sa Biblia to. Itong sinabi niya ng sport is means of sanctification. No. Kahit kailan hindi ka gagawing banal ng sports, tandaan mo yan. Lalo ka pa ngang nanggigigil sa kapwa mo tao pag nasa sports ka, di ba? Lalo na pag medyo natatalo na kayo, nanggigigil ka na Kahit nga yung panonood mo lang ng simpleng boxing gigil na gigil ka na. Banatan mo yan. Sige, ganyan. Tirahin mo yung panga. O sa palagay mo, nakakalugod ka sa Diyos? Nagiging banal ka? Tama ba yung sinabi ng Pope na ang sports ay nakakatulong for sanctification? O di ba? Pag nanonood ka ng boxing, gigil na gigil ka doon sa kalaban ni Pacquiao Tatanungin kita, is that sports or brutality? Sige, kayo mag-isip. Sport ba yon o brutality? Nakakalugod ka ba sa Diyos sa palagay mo? Ayokong maging panatiko mga kababayan, pero that's the reality. If you are a Christian, you will not do that. Dapat alam mo ang pagkakaiba ng banal at karaniwan, ng karaniwan at ng brutal. Nakukuha mo, kapatid? So, balik tayo sa Olympics. Again, huwag po kayong magtaka kung sa mga susunod na mga panahon, sa susunod na mga taon, o sa susunod na mga Olympic Games, may mga ganito ulit kayong mga makikita. Dahil yan po ay pagan tradition, mga kababayan. The Olympic game itself is a pagan tradition. So, this is very common na. Habang tatagal ng panahon, habang pasama ng pasama ang mundo, magiging common na yan, yung mga ganyang klaseng mockery. And the entire system itself is mockery dahil iyan ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. That's idolatry. Magbasa kayo ng history about sa pinagmulan ng Olympics para malaman ninyo kung saan galing yan at bakit ginagawa yan. Madaming resources dyan sa internet. At ang katunayan na hindi totoo yung sinasabi ng Pope na ang sport ay means of sanctification. Eto, tignan ninyo yung nangyari dito sa Paris Olympics. Inalaw sa Paris Olympics na magboxing ang lalaki laban sa babae. Sabi nila, transgender naman yan, brad kahit sabihin mong transgender yan, lalaki pa rin yan. Nasa komposisyon pa rin ng katawan niya o ng pagkatao niya yung lakas ng isang lalaki. So talagang talo yung babae pag ganyan. In fact, kung papanoorin nyo ngayang laban na yan, nakikita nyo bugbog talaga yung babae. Bugbog. At hindi lang isa yan, marami yan, mga transgender or mga LGBT na sumali sa boxing at itinapat sa babae. Kahit sabihin mong transgender yun, lalaki pa rin yun We have to accept the reality. Hindi ako
nanunuligsa ng mga LGBT o ng transgender. Aminin natin, lalaki pa rin yun. May lakas pa rin ang lalaki yun, mga kababayan. Hindi ko ginal-judge ang mga transgender or mga LGBT. Pero dito sa ginawa ng Paris Olympics, malaking pagkakamali ito, di ba? In any logic, hindi mo masasabing tama ito. Kung ako tatanungin, ang basa ko dito, gusto lang ng management ng Paris Olympics ng kakaibang entertainment Opinyon ko lang po, no? Hindi ko sinasabing totoo, pero sa palagay ko, gusto lang ng management ng Olympics na to na magkaroon ng entertainment. Gusto lang nilang makakita ng kakaiba for entertainment. Ito pa ha. Ito si Brazilian surfer João Chanca. Ano nangyari sa kanya? Pinagbawalan siyang gamitin ng Paris Olympics authority or management. Pinagbawalan siyang gamitin yung kanyang surfboard dahil meron daw image ni Jesucristo. Actually, hindi ako naniniwalang yan talagang itsura ni Jesus, di ba? Kumbaga, ginagamit lang natin yan as a representation. Hindi ibig sabihin is yan talaga yung itsura niya. Walang nakakaalam ng itsura ni Kristo dahil wala namang image na ginawa ang mga apostol ang mga unang Kristiyano para maging basis natin kung anong itsura niya. So, itong surfer na ito ay pinagbawalan ng management ng Olympics na gamitin yung kanyang surfboard dahil nga sa image na yan. And the reason is, ang dahilan nila, bawal daw ang any religious image sa Olympics. Tanong, bawal pala. Bakit yung nasa opening ceremony is pinapayagan, di ba? So ano ibig sabihin nito, mga kababayan? Ang sabi dun kanina nung tiningnan natin na historian, ang sabi niya, hindi naman daw Last Supper ang pinapakita dyan or dinidepict dyan sa presentation na yan. Ang pinapakita daw dyan ay yung tinatawag na Feast of Olympus or Feast of the Gods. So meaning, pinapayagan ng Olympic Games ang mga pagan images. Bawal ang anumang Christian images. Pagan images lang ang pwede. Napansin nyo? Kung yung presentation na yan ay hindi tungkol sa Last Supper, kundi tungkol sa Greek pagan gods, lalabas yung mga ganyan lang ang pinapayagan dyan sa Olympics. Any image about paganism and idol worship, kung ano-ano pang mga kababuyan, yun lang ang pwede. Pero pag mga may kinalaman sa Kristyanismo, bawal. Diba? So ano ibig sabihin nun? Mga kababayan, kayo mag-isip. Do you think that Olympic is of God? Sa Diyos ba yung Olympics? Hindi ko sinasabing maniwala kayo sa akin, pero kayo mag-isip. Kayo mag-isip, mga kababayan. So I think hanggang dito na lang po ang pagtalakay natin. Again, hindi po natin sinasabing bawal ang sports. Pero kapag ang sport ay ginamit na, number 1, sa religious matter, number 2, kapag inalis na ng sport yung Christian attitude na dapat meron ka. Number 3, kapag ang sport ay naging dahilan na para malabag mo yung mga utos ng Diyos. At pang-4, kapag ang sport ay in-involved na ang brutality or may involvement na ng brutality o pananakit sa kapwa, mag-isip-isip ka na. Siguro dapat tigilan mo na yan dahil hindi na sa Diyos yan. Pero kung ang sport mo wala namang nasagasaan dyan sa 4 na yan, tuloy mo lang. Again, walang masama sa pagpapapawis, walang masama sa paglilibang. So maraming salamat po sa inyong panonood. Pagpalain po kayong muli ng ating Panginoong Diyos. Magandang araw and to God be the glory.